Noong unang panahon sa isang malayong nayon ay may isang dalaga na nagngangalang Rosa. Nakilala dahil sa natatangi nitong ganda at dahil na rin sa kanyang mapupulang mga pisngi, kung kaya't pinagkakaguluhan si Rosa ng mga kalalakihan. Isang araw nang dumating ng bahay si Rosa ay nakita niya ang isa sa kaniyang mga manliligaw na si Antonio. Nakausap ang kanyang mga magulang at humihingi ng pahintulot na manligaw kay Rosa. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Antonio at narito po ako ngayon upang hingiin ang inyong pahintulot na ligawan ko inyong kaisa-isang anak na si Rosa. Magandang araw din sa iyo, Antonio. Ikaw lang ang kauna-unahang lalaking naglakas loob na harapin kami at humingi ng pahintulot na ligawan ang aming anak na si Rosa. Antonio, ang hiling lang namin ay huwag mong sasaktan ang damdamin ng aming anak. Kung saan ay masaya naman siyang piniyagan ng mga magulang ni Rosa. At dahil na rin sa rason na si Antonio lamang ang lalaking unang umakyat ng ligaw sa kanila. Ang kinakailangan lang naman na gawin ni Antonio ay ang mapatunayan ang sarili kay Rosa at mapasaya ito. Nagpakitang gilas si Antonio sa mga magulang ni Rosa upang mapatunayan na tunay ang kanyang pagtingin. Tunay ngang karapat-dapat si Antonio para kay Rosa. Nakakabilib, may lalaki pa palang ganyan. Lubos namang natuwa ang mga magulang ni Rosa, lalong-lalo na ang dalaga na unti-unti ay nakukulog na ang loob sa masugid na binata. Sa araw na kung saan ay dapat sanang sagutin ni Rosa ang kanyang manliligaw, ay doon rin siya labis na nagtaka kung bakit wala pa ito. Nasaan na kaya siya? May narinig ang dalaga na tila boses ni Antonio na may kinakausap. Antonio, nabalitaan namin na nanliligaw ka kay Rosa. Haha! Pinaglalaroan ko lamang ang damdamin ni Rosa at hindi ko siya tunay na nagugustuhan. May iba akong babae na natitipuhan. Maraming babaeng mas maganda pa kay Rosa, Antonio. Maghanap ka na ng iyong katulad. Doon din niya nalaman na pinaglalaroan lang pala siya ni Antonio nang marinig niya ito habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Rosa sa kanyang narinig. Nadurog ang kanyang puso sa kanyang unang pag-ibig. Kinabukasan ay hindi na nakita si Rosa at pati na rin sa susunod na mga araw. Rosa! Rosa! Aking mahal na anak! Nasaan ka na? Rosa! Aking mahal na anak! Isang araw ay nabalitaan na may kakaibang halaman na tumubo sa dapat sanang tagpuan ni na Rosa at Antonio. Lilia, tignan mo, ang ganda ng bulaklak. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kagandang bulaklak. Mapupula ang mga talulot ng bulaklak at matitinik ang mga sanga nito. Tinawag ang halaman na rosas dahil ang pulang kulay ng bulaklak ay nagsisilbing paalala sa mga mapupulang pisngi ni Rosa. Ang naiiba lamang ay ang tinik na napapalibot sa halaman na pinapaniwalaan na si Rosa na nagsasabing walang sinuman ang makakakuha ng magandang bulaklak na hindi nasasaktan.